Mapit tayo sa ating Panginoon, awitan, purihin ang matungkog liha. Ang Diyos siyang tanging lakas, magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin ng may tuwa at galak. Nang may tuwa, galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ginugunita natin ngayon ang Mahal na Birhen Maria bilang nagdadalang hati nating mahal na ina. Upang tayo maging marapat sa pagkaparangal sa Kanya, halin at magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, malubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan ka sa buhay na wala hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyo po natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama ng intensyon ng mga tumutulong sa ating simbahan at ng mga kasama natin sa misa ngayon, lalo na mga kababayan natin sa ibang bansa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang mahal na inang si Maria ay tumayong nakikipagtiis sa iyong anak na itinampok sa krus. Ipagkaloob mo ang iyong sambayan ng kasalo sa pagpapakasakit ni Kristo kaysa ng ina niya ay marapating makapagdiwang sa piging ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo. Asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. Dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Sa iyo, O Poon, ako'y lumalapit upang ingatan mo nang hindi malupig. Ang aking dalangin laging sinasambit. Iligtas mo ako, O Diyos na matuwid. Ako ay pakinggan, ako ay sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan, tagapagtanggol ko at aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako ay patnubayan. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitan. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas ko, tapat at totoo. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Subalit, O Poon, ng aking tiwala ay sa sayo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga umaasa ako, laban sa kaaway ay pagtanggol mo, at sa umuusig sa sinumang tao. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Ang pagpapala mo ay iyong ilalaan sa mga anak mong may takot na taglay, kagilagilalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hiniran na nangagtiwala sa iyong
pagmamahal. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kaniyang bahay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung kahapon po ay pinagdiwang ng ating inang simbahan ng kapistahan ng pagtampok sa banal na krus, ngayon, kasunod na araw, ginugunita natin ang ating nagdadalamhating mahal na ina. I don't think ito ay pagsusunurin ng ating simbahan bilang dalawang mahalagang magkasunod na pagdiriwang. Kung wala itong relasyon sa isa't isa, kung wala tayong makikitang magandang koneksyon o dahilan. At yan po ang sisikapin nating pagnilayan. Una, yung katotohanan, ang pagdadalamhati ng mahal na ina ay pakikihati lamang sa paghihirap ni Jesus na anak niya. Kung titingnan po natin sa Biblia, wala tayong makikita rito na paghihirap ng mahal na ina na walang kaugnayan sa paghihirap ng anak niya. Hindi siya naghirap ng para lamang sa sarili niya. Halimbawa, hindi siya naghirap, hindi siya na problema dahil may bisyo siya. Hindi siya naghirap, hindi siya na problema dahil chismosa siya. Hindi siya naghirap, hindi siya na problema dahil nagkasakit siya. Wala kang makikita sa Biblia na naghirap si Maria nang walang koneksyon sa paghihirap ng anak niya. O hindi ba? Sa simula pa lang gano'n na. Nandun ang paghihirap ni Maria na baguhin ang nauna ng desisyon. Dahil para sa kanya at para sa buong mundo, may mas magandang plano at desisyon ang Panginoon. Di ba? Nandun ang paghihirap niya na nasa sinapupunan pa lamang ang anak niya, pinagtatangkaan na ang buhay nito. Kaya kinakailangan niyang dumayo pa ng Ehipsyo. Nandun ang paghihirap niya nang walang tumanggap sa kanila sa pahipanuluyan na noon ay kanyan ng kagampan. Nandun ang kanyang paghihirap ng mga anak siya sa sabsaban lang. Nandun ang kanyang paghihirap ng 3 araw niyang hinahanap. Ang kala niya'y nawawala niyang anak na sa templo lang pala nagpaiwan. Naroon ang kanyang paghihirap na hindi niya maangkin ang anak niya. Dahil ito ay laging nasa paglilingkod sa iba. Siyempre nandun ang paghihirap niya ng isakdal ang anak niya, pahirapan ang anak niya, at patayin sa harapan mismo niya. So kung ipinagdiriwang man natin ang pagdadalamhati ng mahal na ina, ito'y laging may koneksyon sa dalamhati ng anak niya. Now, maganda sigurong tanungin, hanggang ngayon ba ay nagdadalamhati ang mahal na ina? Kung bakit ipinagdiriwang natin ang ganitong titulo niya? Bakit nga hindi? Hanggang ngayon, umiiyak pa rin siya. Lalo pat mailalarawan natin ngayon ang pag-iyak ng mahal na binan ng Lazaret na ang kapistahan ay malapit at po nating ipagdiwang. Ang ibig sabihin nun, kahit na si Maria ay sa langit na, umiiyak pa rin siya. At bakit? Sapagkat hindi malayong umiiyak pa rin ang anak niya. Kasi magkaugnay lamang yun Yung paghihirap at dalamhati ni Maria ay kaugnay ng paghihirap at dalamhati
ng anak niya. Mahalaga pong maisip natin ito, para hindi natin sabihin na si Maria lamang ang naaawa sa atin. Kapag may problema tayong naranasan, pinagdaraanan, o kaya kung mayroon parating na kaparusahan para sa ating mga kasalanan. Kung naaawa sa atin ang mahal na ina, at dahil dito'y naiiyak pa siya, tandaan po natin na higit pa dito ang pagkaawa at pag-iyak ng Panginoon para sa atin. Ang unang naaawa at ang unang umiiyak ay si Jesus. Nakikihati lamang siya. Parang nung minsan namatay yung aso ng anak nung kaibigan ko. Sabi niya, Father, alam mo, hindi ako mahilig sa aso. Pero nung maiyak yung anak ko dahil namatay ang kanyang aso, nahawa ako. Naiyak ako. So, nakita po ninyo, nahawa lamang yung ina sa iyak ng anak niya. Siguro parang ganun din. Hindi man eksaktong ganun sapagkat hindi naman natin sasabing Mary doesn't care for us, doesn't love us. She cares for us. Pero mas nagkikare at mas minamahal tayo ng anak niya. So, maisip man natin na si Mary umiiyak para sa atin. Tandaan po natin, more than Mary, Jesus is hurting, is crying for us. Yun po ang una. Ikalawa, in connection with this, kung papaanong pinahalagahan natin ang krus dahil dito namatay si Jesus. Dahil sa pagmamahal sa atin ni Jesus, pinahalagahan din naman ng Diyos ang ating pagdadalamhati, lalo pat ito'y pagdadalamhati para sa tao, sa bagay, sitwasyon o relasyon na para sa atin ay mahalaga. Kung papaanong ang mahal na ina ay nagdadalamhati para sa atin dahil tayo ay minamahal niya. Ang sabi po ni Haring David sa Psalm 56, sabi niya sa Diyos, ito'y sa gitna ng kanyang paghihirap, you keep my tears in your bottle. Ano ba ang kinikip natin? Ano ba yung tinatago natin? Di ba yung mga bagay usually na mahalaga? So ang luha pala natin, ang pagdadalamhati natin for that matter, ay mahalaga sa Diyos. Ito'y parang mga dog tags na mga sundalong namatay sa gera. Priceless yan, pahalagahan yan sapagkat buhay ang parabay katumbas niyan. The same train of thought. Kung papaano kasing pinapahalagahan natin ang krus dahil ito ay kinamatayan ng namatay para sa atin at nagmahal para sa ating si Jesus. Pinapahalagahan din ng Diyos ang bawat luha na pumapatak mula sa ating mga mata sapagkat hindi naman kusang papatak ang mga luhang yan kung hindi naman para sa isang bagay, tao o relasyon na sa atin ay mahalaga. Kung papaano ang mga buhok natin ay binibilang niya, yan pa kayang mga luhang yan na alam niyang may pinanggagalingan at may malalim na dahilan. So this just goes to show that God is very much aware of what we are going through. Hindi katulad ng pag-iyak natin, halimbawa, sa harapan ng mga taong, even yung mga taong malalapit sa atin na kinakailangan pa natin explain. Ang Panginoon kapag lumuha tayo, hindi natin kinakailangan pang magsalita sapagkat ang mga luha natin yan ay parang magiging mga letra na bubuo ng mga salita upang maunawaan niya ang dahilan ng ating mga pagluha. After all, ang hindi nga naman natin masabi sa pamamagitan ng salita sapagkat ang puso natin, ang damdamin natin ay bigat na, yan ay madalas sinasambit natin sa pamamagitan ng ating mga luha. And God knows that. Kaya nga, huwag nating isipin na ang Diyos ay katulad ng iba na kahit tayo humagulgol na, parang wala pa rin pakialam sa atin. Makialaman sandali lang, aalamin lang kung ano ang dahilan ng pagluha natin, pero hanggang doon lang. So after all, parang makichismis lang. God is not like that. God keeps our tears in His battle. Now, that will make us wonder, perhaps, what will God do with this battle of our tears? Anong gagawin niya sa botelya na ito na ating luha? Kung iti-take po natin ito quite literally, o pwedeng God holds near His heart. Na kapag dumating ang pagkakataon na humarap tayo sa Kanya sa kalangitan, yun ay ipapakita niya sa atin to prove to us na hindi nasayang ang ating mga luha para sa mga bagay, tao, relasyon na ating minahalaga. Hindi nasayang in a sense na ipare-realize sa atin ng Panginoon that He was with us in every painful situation, understanding us, hugging us,
caring for us, healing us, guiding us. At pagkatapos ay gagawin niya sa atin yung sinasabi sa Revelation 21, napapahiran niya ang ating mga luha na at sasabihin sa ating tapos na at wala na ang kamatayan, kapighatian, paghihirap at problema sapagkat ang lahat ay mababago na o mawawala na. And then, palagay ko ibibigay niya sa atin yung botelya, ang ating mga luha na hindi na natin bubuksan bagkus ito'y magiging remembrance na lamang ng ating mga pinagdaan ng mabibigat na hindi naman tayo pinabayaan ni God. Yun ay yung magsisilbi sa ating alaala at every step of the way, sa bawat pangit na sitwasyon na naranasan natin sa ating buhay, hindi tayo pinabayaan ng puong may kapal. Sana mga kapatid, ito yung makita natin bilang mensahe ngayon ng ating paggunita sa pagdadalamhati ng mahal na ina. In as much as ayaw man natin o sa hindi, darating ang pagkakataon na magdadalamhati tayo. Masasaktan tayo, mahirapan tayo, iiyak tayo. Dumating man ang pagkakataon yun with this realization in our mind, ay matulad nawa tayo sa mahal na ina na kahit sa harapan ng namamatay na anak niya, hindi siya pinanghinaan ng kalooban, ni ang kanyang mga tuhod, literally, ay hindi bumigay. Hindi siya hinimatay sapagkat alam niya na hindi nasasayang ang luha niya, na nakikita and very much aware ang Diyos sa pagdadalamhati niya at yun ay pakikiisa lamang niya, pakikihati lamang niya sa mas malaking pagdadalamhati at paghihirap ng anak niya. Yun din po sana ang ating makita na tayo ay nakikihati lamang sa pagdadalamhati ng Panginoon, lalo na kapag tayo ay nagmamahal. Maging malakas nawa ang loob natin sapagkat kung papaanong pinahalagahan natin ang krus na hindi isang simpleng kahoy lamang, ay maniwala tayong pinapahalagahan din ng Diyos ang bawat luha natin, lalo pat alam niya na ito ay pumatak para sa isang tao o bagay na mahalaga. Hindi niya papabayaan basta matuyo lamang yan nang wala siyang ginagawang paraan para sa ating kabutihan sapagkat alam niya na ang mga luhang yan ay tikib ng kahulugan. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong May magagawa makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Alam kong di Sapagkat mahal niya. ng Diyos ang sama. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang sama. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di rin kinang Diyos ang samo. kung di rin ng Diyos Bigyan natin ang ating mga mata. sama. Panginoon, Ikaw ang nakakaalam ng dahilan ng aking mga luha, lalo pat wala akong masabihan kahit sa aking pamilya. Ikaw na po sana ang bahalang magparamdam sa akin ng iyong pagdamay sapagkat kailangan kita ngayon sa aking buhay. Tulungan mo ko, Panginoon, na maniwala na hindi masasayang ang lahat ng aking mga niluluha, na nakikita mo ito, naiintindihan mo ito, na tutulungan mo ako na hindi matapos sa lagi na lamang na pagluha ang buhay ko.
Panginoon, tulungan mo ko sa problema ko, sa paghihirap. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Babalik sa atin. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Tayo ay Sabihin mo sa akin, mayroong magandang mangyayari sa iyo. mayroong magandang Higit kanino man, mangyayari ang Panginoon ang siya nakakaalam sa'yo. ng iyong pinagdaraan. Kung lalapit ka kay Jesus, hindi ka man magsalita, luha mo lang sa Panginoon. Malalaman niya agad ang dahilan. Mayroong magandang Diyos. At sa palagay mo ba, nahayaan ka na lang ng Panginoon na lumiha? Ikaw nga, hindi ka mapakali kapag ang tao, kahit di mahalaga sa iyo, ay umiiyak at tuloy sa pag-ibig. Ang Panginoon, kaya na sa iyo ay nagmamahal ng lubos. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sanang una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggang amin. Pag-aalay. Katulad ng mga buti na tinitipon upang maging hinabay, nagbibigay buhay. Kami naway matiponin at maging bayan mong giliw. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagbigay. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagtutugay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin at alay para sambahin ang ngalan mo sa aming paghahain ngayong aming ginugunita ang Birheng Mahal. Niloob mong maging ina naming maaasahan sa kanyang pagtayo sa paanan ng krus ni Jesus. Iniling natin sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal birhen nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng lahat ng dakilang bagay, ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya din naman nang matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. E sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay sa ni Francisco na aming Papa, ni Tanis na aming Obispo, at ang tanang kaparian. Alalahanin mo po mga kapatid naming lahim-lahi na may pag-asa ang sila'y muling mabubuhay, lalo na ang aming mga kamag-anak kakilalang namatay na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingdapatan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na birhen ng Nazaret ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipapintulot sa tukso, at iagya mo kami sa sama. Iniling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong lahat na inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Tawag siyang gabay sa oras ng lungkot pagkakito. Ako'y muling binubuo. Luha ko't masakit ay iyong pinaparang. Sa pagtubog nitong araw, sa pagsapit ng dilim, ang tangi kong hiling ay humilay sa iyong piling. Sa bawat sandali ng aking buhay, ikaw ang siyang gabay. Sa oras ng lungkot pagkatiko, ako'y muling binubuo. Luha ko't pasakit ay iyong pinaparang. Sa pagdubog nitong araw, sa pagsakit ng dilim, ang tanging kong hiling ay humilay sa iyong piling. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na ang piking na nagligtas sa amin, hiniling naming mga gumugunita sa pakikipagtiis ng mahal na Birhen na aming maituloy ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa sambayan ng kanyang katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling pusila
sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninanais mong minsay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo ay makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad siya. Pangalapiran ng lasala, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming po salamat sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat po. Aming inihalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at naging danisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsinta sa malinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming niyalay ang pag-ibig na walang kapantay. Salamat. Buklod ng pag-ibig tayo ay sumamba sa pagkakaisa, purihin siyang Ama. Purihin, purihin at ating sambahin ang Diyos ng pag-ibig, magmamahal sa atin. Buklod ng pag
sumamba sa pagkakaisa, puri siyang Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Ngayon ay ginugunita ng ating inang simbahan, sina Papa San Cornelio at San Cipriano, Obispo at isang Santo Papa na nag-alay ng kanilang buhay para sa pananampalatayang Kristiyano. Upang tayo maging marapat sa pagkaparangal na ito sa kanila at lalo na sa pagpupuri natin sa Poong May Kapal, halina't humingi muna tayo ng awa sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y tagahilo namin makasalanan, O Kristo, maawa ka sa amin. O Kristo, maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan, Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Yumuko tayo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama ng intensyon ng mga nagpapamisan, mga tumutulong sa ating simbahan, ng mga nasa ibang bayan na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Dasal din natin ang mga may sakit, tulad ng Lodo Amang, Ramon de la Rosa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa iyong sambayanan sina San Cornelio at San Cipriano bilang mahusay na tagapangasiwa. Bilang katugunan sa kanilang pagdalangin, kami ay gawin mong matibay sa pananampalataya at katatagan at masikasig na gumagawa para sa pagkakaisa ng sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, narito ang isang katotohanang dapat tanggapin paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, at ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus
kung gaano siya katiyaga at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan. Magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ng poon, pupurihin tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos, na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit kanyang minamasdan. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamagitan ng kaniyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng ikos sa puno ng aroma at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawat. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kaniyang puso. At ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kaniyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit di naman niyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanin natutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bubugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon at pagdakay bumagsak, lubusang nawasak ang bahay na iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw sa inyong lahat. Ano nga ba ang pupwedeng maging worst nightmare? Halimbawa, ng isang nagpapalipad ng eroplano. Di yung tumigil kahit isa man lang sa hélice ng eroplano. Ano nga ba ang worst nightmare ng isang taong umupupo? Di yung biglang wala palang tubig o tissue. Ano nga ba ang worst nightmare? Sabi nga ni Matos, para sa isang sikat ng social media personality. Di yung iban ka ng Facebook. At ano nga ba ang
pwedeng maging worst nightmare natin bilang mga Kristiyano. Ito yung narinig natin sa Ebanghelyo, yung tawagin nating Panginoon, Panginoon si Jesus. Tapos, dededmahin niya lang tayo. Alam po ninyo, by the way, yung pagtawag pala dito ng Panginoon, Panginoon ay pag-a-assume na close tayo kay Kristo. Kasi sa Bible nga naman, lalong-lalo na sa Matandang Tipan, kung mapapansin po ninyo, ganito tinawag ng Diyos ang mga taong close sa Kanya. Abraham, Abraham, Moises, Moises. 2 beses inuulit yung pangalan. So yung pag-ulit ng 2 beses sa pangalan, parang term of endearment. Panginoon, Panginoon. So, darating pala ang pagkakataon na kahit yung mga taong hindi papapasukin ng kalangitan ay tatawag sa Panginoon ng Panginoon, Panginoon. Mag-a-assume na close sa Panginoon, pero dededmahin lang ng Panginoon. Sapagkat wala sa kanyang ugnayan, wala sa kanyang malalim na relasyon. Eh di ba, sa ibang version niya, sasagutin pa sila ng Panginoon ng, hindi ko kayo nakikilala. I do not know you. Which by the way, sa Bible, pag sinabing, I know you, meron akong malalim na relasyon sa iyo. Kaya nga, di ba, nung sabihin ng anghel kay Maria na mabubuntis siya, ano ang sabi niya? How can this be? Since I know no man. Kaya kapag sinabi ng ating Panginoon sa atin, hindi ko kayo nakikilala, kayo ay walang malalim na relasyon sa akin. Mapapahiya tayo pag nagkataon. Yung akala natin, close tayo kay Kristo, pero dehins pala niya tayo, no? At sinasabi sa atin ng Ebanghelyo kung ano ang magiging dahilan nito. Nasasabihin sa atin ng Panginoon, I don't know you. Kahit pa 2 beses ninyong binabanggit ang pangalan ko, hindi tayo talaga close. Ang sabi sa Ebanghelyo, ito yung mga taong nakikinig nga ng kanyang salita, pero hindi nagsasagawa. Sabi nga, di ba, St. James, patay ang pananampalataya na walang gawa. Of course, meron tayong maiisip na mga mabubuti nating ginagawa. Nagsisimba ako. Nagdarasal ako. Nagnonobena ako. Nagro-rosaryo ako. Kanina, nanlimos ako. Tumutulong naman ako. Nagdo-donate naman ako. Okay yan. Pero ang pinag-uusapan po natin dito na may malalim na relasyon sa Panginoon ay yung mga gawa na palagian. Kahit saan, kahit kailan, palagi ang paggawa ng kabutihan. Hindi pa minsan-minsan lang, hindi pa naka-naka lang. At tulad ng sinasabi sa Ebanghelyo, ang mabuting puno ay hindi nagbubunga ng masamang puno. Kaya't kung tayo mabuting tao talaga, wala dapat puwang ang paggawa ng masama. Lalo pat madalas ang paggawa ng masama na kung minsan ay na-overtaken pa ang ating mga ginagawang mabuti. Hindi po pwedeng salawahan. Dapat sa isa lang. Kung talagang tayo ay mabuting tao at may malalim na relasyon kay Kristo, palagian ang paggawa natin ng mabuti sa buhay na ito. Father, mahirap yata yun. Nagkalat ang tukso. Kanina lang, may nakasagutan ako, may nakaismiran ako. Ay, Father, ang hirap. May mga pagsubok, may mga problema. Mahirap maging mabuting tao. Mahihirapan po talaga tayo kung wala pa tayong malalim na relasyon kay Kristo. Sapagkat kung meron na tayong malalim na relasyon kay Kristo, anumang tukso yan, anumang delubyo yan, anumang pagsubok yan, hindi na magiging mahirap yan. Sapagkat ang gagawa na, ang kikilos na, ang mangungusap na sa atin ay si Kristo na. Di ba't yun ang sinasabi ni St. Paul?
na nagkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristong nabubuhay sa buhay ko. Kaya't ang pinag-uusapan nating mabubuting gawa dito actually ay produkto na ng ating malalim na relasyon sa Panginoon sa ating kalooban. At hindi basta panlabas na pagsunod lang sa kaniyang mga kautusan. Parang ganito lang. May isang babae na nakapangasawa na napaka-perfectionist na lalaki. In fact, ang sila'y nagsasama na, binigyan siya ng lalaking ito, ng kanyang asawa, ng list of rules. 25 rules to be exact na dapat niyang gawin para tumagal ang pag-asama nila at para maging kaaya-aya ang samahan nilang dalawa. Nandun sa set of rules na yun na kung ano yung isusuot niya, kapag lalabas sila, kapag matutulog sila, kung ano yung lulutuin niya araw-araw para sa breakfast ng mister niya, kung anong oras siya dapat umuwi, kung lalabas siya kasama ng mga kaibigan niya at hindi kasama yung mister niya, kung kailan siya dapat maglinis, etc. And so, imagine yung naging miserableng buhay niya. Ikaw ba naman yung may asawa kang naturingan pero parang sumusunod ka at talagang sumusunod ka kada letra. Naging mabigat ang loob niya. Para bang na-curtail talaga ang kalayaan niya. Hanggang sa ang mister niyang ito ay mamatay. Hindi naman niya pinatay. Okay? Namatay ilang talaga. Okay? Lumipas ang ilang taon, sa isang trip niya, nakatagpo siya ng isang lalaki na from then on, talaga namang naramdaman niyang mahal siya. Ina-adore siya, minomotivate siya, ini-encourage siya. Parang ang turing sa kanya ay prinsesa. So, ganun din naman ang response niya. Yung kanyang pangalawang asawa ay pinaglingkuran, minahal niyang talaga. Eto ngayon, isang beses habang naglilinis siya ng drawer niya, bigla niyang nakita yung set of rules, yung papel na binigay sa kanya dati ng kanyang unang perfectionist na asawa. Yung 25 rules na sinusunod niya. Alam po ninyo, nang makita niya yon, kinilig siya at naiyak siya. Bakit siya kinilig at naiyak? Kasi na-realize niya, yung 25 rules na yon na ibinigay sa kanya ng una niyang asawa, without realizing, ginagawa na rin niya sa kanyang pangalawang asawa. Hindi niya ma-realize kasi hindi siya nakararamdam ng pagod. Hindi siya napipilitan. Hindi niya nare-realize kasi hindi naman ito hiningi ng pangalawa niyang asawa. Basta kusa na lang niyang nagawa sa mister niya. You see? Nagbago yung rules? Hindi. Nagbago yung ugnayan. Now, she was performing these rules not anymore out of obligation, but out of love, mutual love. In fact, yung love na sinusuklian lang niya sapagkat yung love ng kanyang asawa sa wari niya ay mas matindi kaysa sa pagmamahal niya. Ganon dapat mga kapatid. Kung tayo man ay sumusunod sa mga utos ng Diyos, nagsisimba, gumagalang sa magulang, hindi nag-iimbot, hindi nagiging mayabang, dapat we are doing this with ease. Dapat madali lang. Ang sabi dito sa ating ebanghelyo, ang mabubuting gawa ay dapat maging bunga lamang. Bunga. Nakakita na po ba kayo ng bunga na habang tumutubo, hirap na hirap? Nanginginig yung bunga. Mula sa maliit nanginginig. Hirap na hirap. Hirap na hirap magkaporma. Hirap na hirap magkaroon ng masarap na lasa. Hirap na hirap na lumaki. Nanginginig yung tangkay ng puno. Hirap na hirap. Lumabas yung bunga. Lang ganon, Mars. Ang nakikita mo, may bunga na pala. Kasi it just comes out naturally. Ganon dapat ang pagpapakabuting tao. Hindi pilit, kusa, madali lang dapat ang mabuting gawa. Yes, mahihirapan kayo sa way ka na minsan kasi may mga opposition, pero magiging bukal sa loob mo. Sapagkat ito ay alam mong response lamang sa kabutihan ng Diyos sa iyo. Kasi kapag pilit ang paggawa ng mabuti, there's something wrong. Hindi ito natural na bunga, kumbaga. Ito ay yung mga nakikita nating puno na kung minsan nilalagyan lang ng mga artificial na bunga para lamang masabing may bunga. Ay hindi ganun ang pagpapakabuting tao na
panaka-naka lang ang paggawa ng mabuti para maipakita lang na mabuti. At tapos yung panaka-naka na yun, pakonti-konti ngayon, paggawa ng mabuti. Sinusumam pa. Lord, nagsimba ako kanina, kahit ang haba ng humilya. Lord, nagdasal ako. Lord, nagpatawad ako. Hindi ganun. Hindi ganun. Natatandaan po ninyo kung papaano daw ang magiging reaksyon ng mga isasama ng Panginoon sa kalangitan. Lord, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? Kailan ka namin nakitang nauhaw at pinainom ka namin? Kailan ka namin nakitang nabilanggo at dinalaw ka namin? Unaware sila sa mga ginawa nilang mabuti. Kasi hindi nila binibilang, hindi nila sinusuma, at hindi nila pinapangalandakan sa tao, lalong-lalo na sa Diyos upang pagpalain lamang sila. You see, ang paggawa ng mabuti ay hindi upang pagpalain tayo. Ang paggawa ng mabuti ay dahil pinagpala na tayo. Tandaan natin eh. Ang paggawa ng mabuti ay hindi upang pagpalain tayo. Ang paggawa ng mabuti ay dahil pinagpala na tayo. Ang paggawa ng mabuti ay hindi upang maligtas tayo. Ang paggawa ng mabuti ay sapagkat ligtas na tayo. Sapagkat niligtas na tayo ni Kristo. Eh kung gagawa tayo ng mabuti para maligtas tayo, eh insulto yun kay Kristo. Abay, namatay sa krus? Kaya mo ba yan? Yan ang ginawa niya para bayaran ang ating mga kasalanan. So kung iniisip mo na para maligtas ka, kinakailangan magrosaryo ka, magsimba ka, eh iniinsulto mo siya. Sinasabi mo sa kanya, kulang yung ginawa mo, kaya ginagawa ko pa ito. So hindi ka nagrosaryo, nagsisimba, gumagawa ng mabuti para maligtas tayo. Gumagawa tayo nito sapagkat produkto na ito dahil ligtas na tayo. Ito ay pagpapatuloy lamang o kooperasyon lamang sa biyaya ng kaligtasan na binigay sa atin ni Kristo. So isipin po natin yan mga kapatid, ha? As I said, that could be our worst nightmare. Yung gumawa tayo ng mabuti, pero kulang pala. Yung akala natin close tayo kay Kristo, pero feeling close lang pala tayo sa Kanya. Yung tayo gumawa lang ng mabuti, pero hindi tayo tunay na naging mabuti. Sapagkat hindi natin talaga naisuko sa Panginoon ang ating sarili. That would be our worst nightmare. Which, by the way, ay hindi lamang po mangyayari kapag tayo namatay, ha? Pwede na itong mangyari habang tayo nabubuhay sapagkat sangayon sa sinasabi sa Ebanghelyo, makakaranas tayo ng mga bagyo, ng mga delubyo, ng mga matinding problema sa buhay na ito. Ang sabi nga sa amin ng aming retreat master, kung nakaraan, hindi man tayo may sakit ngayon, magkakasakit tayo. Wala ka bang problema ngayon? Magkakaproblema ka ng malaki. Hintay ka lang, wait ka lang. Relax ka lang. Buhay man tayo ngayon, mamamatay. Darating ang dilubyo. At kapag dumating yon, dapat handa tayo. Paano tayo magiging handa? Dapat meron tayong malalim na relasyon kay Kristo. Tama yung nagbi-business, nagpaparami ng pera. Tama yung nakikipagkaibigan ka. Tama yung pagmahal ka sa, hindi ka nagkukulang sa iyong pamilya. Tama yung inaalagaan mo yung katawan mo, pero tandaan mo, ang pera nauubos, nawawala, ang kalusugan, nagde-deteriorate yan. At darating ang pagkakataon na wala ka bang iaasahan, kundi ang Panginoon lang. Kaya kahit na hindi masamang mag-ipon ng pera, mag-alaga ng kalusugan, mag-alaga ng pagkakaibigan at ng anumang samahan, ay naku, hindi yan ang tamang pundasyon sa buhay na matatag. Because even your shadow will leave you when you are in darkness. Ang Panginoon ang pinakamatibay na pundasyon. Kaya, huwag mong pababayaan ang relasyon mo sa Panginoon. Bago tayo magising sa bangungot na kulang pa pala, kasi di tayo nagkaroon ng isang malalim na relasyon sa Kanya. Ito sana, mga kapatid, ang ating pagdasal na biyaya sa ating banal na pagdiriwang. At ang mag-push sa atin ay yung katotohanan kung mahal natin ang Diyos, ay mas mahal niya tayo. Kung mapagbigay tayo, ay mas mapagbigay ang Diyos. Kung nagpapakabuti tayo, ay mas mabuti ang Diyos. At tulad nung response nung babae sa aking kwento sa kanyang pangalawang asawa, sinusuklian lamang niya yung dakilang pagmamahal ng kanyang pangalawang asawa sa kanya. Ito sana ang ating maging attitude para gumawa tayo ng mabuti. Hindi dahil obligado tayo, kundi dahil nagmamahal tayo. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible. magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo, Kung diringgin sapagkat mahal niya. ang sampo, Alam kong diringhin ng Diyos ang alam samo, kong diringgin ang Diyos sapagkat ang anak niya. sampo. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y alam kong diringhin ng Diyos ang samo. Ipikit natin ang ating mga mata, ibulong natin sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga may sakit, pagdasal natin ang mga taong nagsisikap para sa kanilang pamilya. Panginoon, tulungan mo po kami pare-pareho na magkaroon ng malalim na relasyon sa iyo. Alam naming laging nandyan ka. Sana tulungan mo kami maging lagi nandito para sa iyo. Yung katulad ni na San Cornelio at San Cipriano, yung maibigay din namin ang aming buhay, hindi yung kami katulad nilang papatayin din para sa pananampalataya, pero yung sa araw-araw na paggawa ng mabuti, ikaw nawa ay aming mapanindigan. Kami nawa ay makapanindigan sa katotohanan, sa kabutihan, at sa karangan. Hallelujah! Huwag mo kaming pabayaang malayo sa iyo. Hallelujah! Sa kabila ng mga problema at ng mga bagyo, ng mga tukso, siya ay muling babalik sa atin. Makabito man kami, Panginoon. Habulin mo kami ng yakap mo. Huwag mo kaming bibitiwan sapagkat wala kaming magagawa. Hallelujah! Oh Lord, please. Hallelujah! Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kapit lang. Ano man ang problema manas, kung lalapit ka kay Jesus, pagdudahan mo ng lahat. Huwag lang ang pagmamahal niya sa iyo. Huwag lang ang presensya niya. Huwag lang ang pagtulong. Mayroong magandang nangyayari sa iyo. Huwag mo hayaan ang demonyo na magtagumpay upang magduda ka kay Kristo kung lalapit kay Jesus. Sinasabi niya lang na nakakalimutan ka ng Diyos. Kasi alam ng demonyo, hindi ka papabayaan ng Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Kapuri-puri ka, Diyos Ama, lumikha ng lahat. Sa iyong kagandahan mo, narito ang aming maihalay. Nasa lupa at ungat ang naming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang buong may kapal, ngayon at magpakailanman. Kapuri-puri ang buong may kapal,
Diyos Ama, lumikha ng lahat. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may alay. Mula sa ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay lakas. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Kapuri-puri ka, Diyos Ama, lumikha ng lahat. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may alay. Nasa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain, nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Manalangin tayo pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay ng iyong bayan. Ngayong ginugunita ang tiniis ng iyong mga martir. Ang banal na paghahain nagdulot ng kagigitingan upang matiis ni San Cornelio at San Cipriano ang mga pahirap ng kalaban ay magbigay dinawa sa amin ng kanatagan sa mga kahirapan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumaiyo, Itaas na Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Pasalamatan ang ating Panginoong Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong sina San Cornelio at San Cipriano ay aming inaalala at pinararangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan kahit na ikaw ay pahayag kahit na sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain din ng sarili niyang buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang sa kanila ay likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit, nang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyig sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Ay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko, ipagdasal ang ating mga mahal na yumao. Asawa po sa ng Joyce, Nene, Salito, Percy, Keda, San Yoserio, Amen. Enrique, Diong Gaso, Maria So, Seso, Larry, Elsie, Asin, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy mo sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Ay isang mahal na birhen ng lasal at ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Aral ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon,
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan, pagkakaisa lalo na sa aming pamilya, anuman po ang aming maging problema, ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Yes. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaniya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Iyon ay tumpatin sa'yo anumang isip ko'y di alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa piling kong mabot, marunungan mo maging. Sana ko
upang matakasan ka. Akyatin man ang langit, alam kong naroon ka. Ako may makalipad sa dulong dagat mapagpag. Dadatnan pa rin pag-ibig mong tapat. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa hindi ko maabot, kaluluhan mong pag-ibig. Diyos ako ay sigasatin, alamin ang damdamin. Ako'y subok upang puso'y malahat. Kung ito'y hindi tapat, malalaman mong ganap. Ihatid ako, ihatid ako, ihatid ako sa buhay mo wagas. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan ang haing nagbibigay buhay, iniling namin kaming pinagaharian ng iyong Espiritu ng kagitingan ay maging mga saksi sa katotohanan ng mabuting balita. Ayon sa halimbawang ipinakita ni na San Cornelio at San Cipriano sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin ang mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo ay nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo ay tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuri mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong naisa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyan, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan may makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret na tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa Maraming salamat po sa inyong pakiisa. Patuloy po nating suportahan ang ating simbahan sa pamamagitan ng pag-share ng ating mga videos at ng ating mga live masses. Salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon at amen. palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.